no? Alam niyo, bago matapos ang taon nung nakaraang taon, noong 2008, nananawagan ho ako na kung po pwede, sana makisuyo na tayo'y maglinis, no? Huwag natin dumihan yung luneta, no? Sa mga dadako sa Maynila noong bagong taon. Maraming salamat sa inyo mga kababayan, no? At malinis yung luneta. Nakakatuwa kong isipin. Tama naman ho yun. Dumating tayong malinis, umalis tayong malinis. Dahil ang may-ari niyan ay pangkalahatan. So nagamit natin, hayaan natin yung susunod sa atin. Nagagamit din, ay malinis din nilang makamit yung kanila ding pag-aari. Kasi pag-aari yan ng publiko. So maraming salamat nakinig kayo sa panawagan namin. Doon naman sa mga hindi nakinig, paalala ko lang, 11 po ang nakulong. Para lang po alam ninyo na sabi ko sa inyo, ipakukulong namin kayo pagka kayo'y nagkalat. Birin ninyo, daang-daang libong tao ang pumunta. 11 ho ang sumuway lang. Maganda na rin yun, average. Pero siguro, pinagbakasakali pa itong 11 to, akala natin walang gobyerno sa Maynila. Sinasabi ko po sa inyo, kaya nga po ako mas madalas na manawagan muna bago kami mag-implement. Kasi nga ayaw ko naman ng pakulong ka ng pakulong, huli ka ng huli, pwede naman natin gawin ng kusa. 11 humimas ng malamig na hindi mainit ang bagong taon nila. Malamig na bagong taon. Malamig kasi yung bakal. Pagka hinipo mo yun, yung rehas, nahuli sila in violation of anti-littering ordinance. Ayan po sinasabi namin sa inyo. Kaya po talaga, sana naman, although in terms of percentage, naku, way beyond expectations. By the hundreds of thousands na tao, 11 lang yung nag-violate. Okay. Kaya maraming salamat kay Ma'am Cecil Lorenzana, yung ating ating direktor ng National Park. Ang National Park po, itong luneta ay National Park po. Meron pong tinatawag na ahensya o bureau, o bahagi ng DOT o Department of Tourism. Yan po yung NPDC, National Parks Development Council, if I'm not mistaken. No? At the same time, para na rin sa kaalaman ninyo, mayroon pa hong isang bahagi ng gobyerno. Sa tapat naman ng luneta, ayan yung IA, Intramuros Administration. Tapos, pag dumako naman sa western side of Intramuros, ayan naman po yung tinatawag na PPA, Philippine Ports Authority. Para lang magka-idea kayo, Komisan, hindi ko naman kayo masisisi, dala siguro ng misan kakulangan ng impormasyon, yan po yung mga bahagi ng pamahalaang nasyonal na nasa loob ng lokal, ng lungsod, ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Para po kung sakali, kung kayo may mga, halimbawa, naging suliranin, yan po ang pupuntahan ninyo. Pag yan po sa bahagi na yan, kayo napunta. Pero kung kayo naman, gusto ninyo pumunta sa amin, welcome pa rin kayo kasi sila ay nakapaloob pa rin sa aming jurisdiction, under the RA 7160. But be that as it may, what matter most today, I would like to thank national agencies like DOT, in this case at DOTR, para sa PPA naman, na ito po kami ngayon na medyo in harmony. DPWH is doing their job, DOTR is doing their job, DOT is doing their job, DNR is doing their job, DTI is doing their job. And I'll tell you later about DTI, yung nilaunch natin last year, about BOSS, yung one-stop shop, na ang panawagan ni Pangulong Duterte, dapat simple transaction, 3 days lang. At awa naman ng Diyos, for the past 6 months, tayo 1 day lang. Awa naman ng Diyos na isasakatuparan pa rin niya. At mamaya, mas may good news pa rin tayo para tungkol dyan sa patungkol sa DTI program.
So anyway, maraming salamat sa ating mga taga-DPS, Department of Public Service, dampot pukol salo. Yan, DPS. Kasi yung ating grupo na mandaragat, meron na tayong itinatag through DPS, yung grupo na mandaragat, yun po ay itinalaga na namin sa Manila Bay. Ibig sabihin, ayaw na namin magtuturo-turo ng kung kani-kaninong basura, basta may basura sa bay, hinahakot na ng grupo mandaragat. Meron din tayo tinatawag na Estero Ranger. Tinatag na rin po yun, yung grupo na yun. Alawang gagawin yun, kundi damputin ang mga basurang pinukol ninyo sa ilog. Kaya panawagan ko, sana iwasan nyo na magtapon ng basura sa ilog. Yung Manila Bay, maaari ko pang ituro kung kani-kaninong basura yun. Maaari. Pero yung Estero, wala akong ibang pwedeng magtapon doon kundi tayo rin mga taga Maynila. Kaya hanggat maaari, kami lilinisin naman namin. Siyempre, but we're still human being. We're not perfect. At one way or another, we're gonna miss one river or one estero or one creek. But we'll do our job. May awa ang Diyos. At mas maganda lang nakatulong namin kayo, mga taga-lungsod ng Maynila, na wag na natin itapon sa ilog. Alam nyo, tularan ninyo, okay, ito ang bad news. Ang bad news, mga kababayan, totoo, marami tayong nalinis. Plaza Miranda, lahat ng mga dating problematic area, Juan Luna, Recto, Carriedo, Rao, lahat ng mga malalaking kalye, Top Avenue, nalinis. Pero may bad news. Ano ang bad news? Para bilang pagtatapat din sa inyo, napag-iwanan yung ilang mga community na hakutin yung basura. Ang bad news, hindi nahakot ng January 1 at January 2 yung mga basura. Sa Sampaloc, sa Tondo, sa Binondo, portion, sa Liberisa, sa Quirino, at sa sampang komunidad. Dala ng itong ating kontraktor ng basura, nung dati pa, sila pa rin ho naman ngayon dahil in-extend ko pa ho sila hanggat hindi pa ho nagpa-public bidding. Mukhang gusto rin nila magbakasyon. Kaya ang mga driver nila nagbakasyon. Ayun, wala akong driver ng truck. Pero, hindi ho tumigil ang DPS. Nag-augment ho ang City Engineering at saka DPS. Si Kenneth Amorao saka si City Engineer Andres. Kaya ngayon, halimbawa ngayon, I'll just tell you, may malaking tambak ng basura kahapon sa 718. Ngayon, hinahakot. Tutuloy na yan sa 717 and so on and so forth. Kasi tumambak. Yun yung bad news. Ang konting good news, nag-augment ang city government. Pangalawa, good news naman. Kanino? Sa party ninyo. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Bakit po? Naalala nyo, di ba nananawagan ako kung po pwede yung mga basura ninyo, ilagay nyo sa tamang sisidlan, tapos ibuhol ninyo. Alam nyo, mga kababayan, tumira ako ng January 1, siguro alas 10 hanggang alauna ng madaling araw. Nag-ikot ako, wala akong nakakaalam. Nag-ikot ako sa Maynila. Bakit ako nagpapasalamat sa inyo? Thank you very much sapagkat tumugon kayo sa aking panawagan na yung mga basura, ikumpul-kumpul natin. Anong nangyari? Dati kasi nung araw, yung basura sabog. Nakakalat. Kung saan na lang. Kung saan na lang nilalagay. Maraming salamat sa mga barangay chairman. Maraming salamat sa mga kagawad, barangay tanod, XO, o barangay officials. Kasi nakita ko, anong nangyari, ito yung good news Ito kasi maaari siyang bad news pag titingnan yun dahil may basura, dahil may problema sa syudad. Pero ang good news, yung tao, yung habit nagbabago na. Kaya nakita ko, nagkumpul-kumpul ngayon yung basura. Which is, on my part, the way I look at it, it's good news for me. Why? It's easy for the truckers later on that will come, pick up, o kaya nga DPS, dampot, pukol, salo.
Dampot, bukol, salo. Ibig sabihin, mas mabilis. Pag mas mabilis, meron nung tinatawag sa, ewan ko kung ekonomiya. They call it the time and motion. No? They call it the time and motion. The more namin mabilis nahahakot yung basura, at konti ang paghinto. Ibig sabihin, mas mabilis kami makadadako, mas mahaba yung length na aming marireach in a particular working hours. So, ibig sabihin, ang epekto niyan, mas mapapabilis, lilinis ang lungsod. Kaya maraming salamat sa inyo mga kababayan. O ngayon, ang panawagan ko lang tuloy-tuloy po sana yan. Tama po yun. Bagong taon na, bago-bago na. Yung mga mali nating nakasanayan, iiwan na natin noong 2019. Let's do something together. If we really want change, I think change should come from us. Sa atin magsimula ang pagbabago. At ang pinakamabisa niyan sa pagbabago ay pananalamin. Magmumuni-muni ka at manalamin ka, tingnan mo ang iyong sarili. Ako'y naghahangad ng pagbabago. Ano nga ba ang naging partisipasyon ko sa pagbabagong hinahangad ko o inaasam ko? Maganda rin minsan na matanong natin ang ating mga sarili. Lalo na, at mano pa, ang gobyerno talagang nagsisigasig kami sa maliit naming kaparanan na hindi naman kami titigil. So, may bad news, may good news, at na-resolve naman. At tuloy-tuloy po ngayon, na-resume na po ang regular na koleksyon ng basura. Plus, the continuing augmentation being done by DPS and Department of Engineering. O ngayon, sa ating mga grupo ng mandaragat, nabalikan ko lang kayo, at grupo ng Estero Rangers, maraming salamat sa inyo. Sila po, mga kababayan, ay pinull out ko lahat. Pasensya na sa mga pamilya nila, talagang sakripisyo lang. Sila po ay tinalaga natin sa Luneta. Sila po yun yung mga nakita niyong tao. Ayan po yung mga nakadestino kung saan kalye ng Maynila. Pinul natin lahat yung resources para tugunan. Kasi nakakahiya po kay Jose Rizal. Baka bumangon si Jose Rizal doon, bumaba doon sa kanyang kinalalagyan at pagsisipain tayo na yung kanyang hardin, yung kanyang part, madumi. But after everything said and done, maraming salamat sa ating mga kawani ng pamalang lungsod at kawani ng NPDC. Kay Ma'am Cecil, kay Direktora Cecil, maraming salamat sa iyo. At least kahit pa paano naman. Sa mga naka-appreciate, thank you. So anyway, thank you rin sa MDRRMO, nakaantabay tayo ng nakaraan, sa MHD dahil yung ating mga ospital. Good news, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panawagan. Hindi man perfecto, pero numbers don't lie. So yun, ang dami pong nasampulan dyan sa Recto. Nakita naman natin yung nangyari nung Pasko, napakadumi. At least ngayon po, sana po natuto na sila. Sana po itigil na nila yung pagkakalat. Kailangan po talaga mabago yung mindset ng Pilipino pagdating po sa pagkakalat, pagdating po sa pagiging malinis po, sa kapaligiran. Kaya naman Kaya naman po Kailangan lang maging good example ng ang gobyerno para po sumunod po lahat, magtuloy-tuloy po. Pero kaya naman magbago ng Pilipino, kaya po nating magkaisa para po mas maging malinis at maayos po itong ating syudad, itong ating mga lugar po dito sa Pilipinas ngayong bagong taon. So yun lang, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabantay, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabago na gusto po nating makamit. Thank you very much guys, see you po sa next video natin. Pilipinas, God first. Bye bye guys.